Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simula'y sinalo mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina.
Simula po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa uling madaling araw ng ating pagtitipon bilang paghahanda natin sa paggunita ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, isinilang na si Juan Bautista at umawit ang kanyang amang si Zacarias. At kasunod nito ay ang kapanganakan na ng ating mahal na Panginoon. Ano nga ba ang misyon ni San Juan Bautista? At siya itinalaga. At bakit natuwa ang kanyang ama? Nabuksan ang kanyang bibig, nabuksan ang kanyang mga mata. Mga kapatid, tayo ngayon ay dumulog sa ating mahal na Panginoon pang mabuksan ang ating puso't isipan sa pagpapasimula natin ng ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuit at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming Heso Kristo, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan.
Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit ang yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan, at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya. At maging banal at matuwid ang kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At hindi lamang po ito mensahe o ito lang ito ebanghelyo ng kaligtasan. Ito ay panimula pa lamang ng pagliligtas. At pinangunahan ito ni Juan Bautista na sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating huling araw ng ating misang madaling araw, mga ginigil ko mga kapatid, ay pasisinayahan na ngayon ni Juan Bautista sa pamamagitan ng pagpapay ng kanyang ama o propesya ng kanyang amang si Zacarias, ang misyon na siyang bibigyang kaganapan ng kanyang anak na si Juan Bautista. Walang magulang ang hindi nagnanais na mapabuti ang kanyang anak. Wala ring magulang ang hindi kailanman nagnais para sa kabubuti at kapakanan ng kanyang anak. At katulad ni Zacarias, tayong lahat
o kayong mga magulang sa inyong mga anak, ay meron din kayong mga hangarin at mabuting naisin para sa inyong anak. Di po ba? Alam niyo, dito nga po sa Pilipinas, sadyang ang mga Pilipino, lalo mga magulang, ay meron din silang plano sa kanilang mga anak. Kapag kapanganak pa lamang ay alam na natin o sinusuri na natin, no? Binibigyan na natin ng tinatawag na atas ang magiging kahinatnan o kalalakhan ng inyong mga anak. Di ba? Itong anak kong ito, panganay ko, lalaki, ito, magiging next of kin ko ito. Itong anak ko, itong plano ko ito, magiging abogado ito, inhinyero, anuman. Pag babae, ito, magiging doktor yan, magiging nurse yan. May plano agad, no? Na siyang nagmumula sa ating pangarap para sa mga bata. Balit itong kay Zacarias, mga kapatid, liban sa hiniling niya, sa pamamagitan ng kanyang taimtim na pananalangin na darating ang araw sana hindi matapos ang dapit hapon ng kanilang buhay ni Elizabeth na sila pagkakalooban din ng isang supling sa pamamagitan ng kanilang anak na si Juan Bautista na magkaroon din ng isang katangi-tanging katangian nitong batang ito. At ito na nga, binigyan niya ng propesiya ng kanyang anak. Sabi, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High. For you will go before the Lord to prepare His way." You, my child, galing sa akin, galing sa aking dugot laman, galing sa aking taimtim na pananalangin, galing sa aking malalim na hangarin, galing sa aking pagsusumamo sa Diyos. Mga ginigil ko, mga kapatid, lahat tayo meron tayong malalim na hangarin na biyaya na nais nating ipagkaloob sa atin ng Panginoon. At katulad ni Zacarias, napuspos siya ng Espiritu Santo at nabuksan ang kanyang bibig. At nakarinig din siya sa tagpong ito upang sa ganun may siwalat niya ang napakagandang awitin ito, Zechariah's Canticle. Napakaganda, hindi po ba? Sapagkat dito nakapaloob sa awiting ito ni Zechariah o ni Zacarias ang kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng paglalahad niya sa magiging kaganapan ng misyon ng kanyang anak na si Juan Bautista. Tunay nga, walang magulang kailanman hindi na nanais para sa kabutihan ng kanyang anak. Subalit kay Zacarias, hinigitan pa niya. Walang ibang hangarin si Zacarias, kundi ay pahayag ang magandang hangarin at plano ng Diyos sa buong sanlibutan. Nasa pamamagitan ni San Juan Bautista siyang magpapanimula, magpapasinaya. Ayan, pinapasinayahan niya at inihanda ang daraanan ng tagapagligtas. At akala ng lahat, siya na. Akala ng karamihan noon si Juan Bautista na, pero hindi pa. Kundi kapiraso lamang o patikim lamang ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos ang kanyang pasisinayaan. At sa kanyang pagpapasinaya sa misyon na ito, inilalahad niya ang magandang daraanan. Itinutuwid niya ang mga lubak na daanan. Itinutuwid din niya ang buhay ng mga taong upang makapagsamba sa tunay na Diyos na hinihintay nating lahat. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw din naman ay maghahangad para sa iyong anak, para sa mga susunod na henerasyon, maghangad ka ng kabutihan at pawang kabutihan ng kaganapan ng buhay nila. Sapagkat masasabi natin na katulad ni Juan Bautista nagkaroon ng kaganapan ito dahil sa magandang panalangin ito at awitin ni Zacarias. Tunay nga, walang magulang ang hindi kailanman nagnais para sa kabubuti ng kanyang anak. Pero wala din namang isang tunay na propeta, wala din namang isang tunay na nagnanais para sa kapakanan na mga tatanggap sa paghahari ng anak ng Diyos. Walang isa sa mga propeta ang kailanman hindi naghangad na sana darating ang araw, may isaayos, magkaroon ng kaganapan ng ganap na paghihintay sa paghahari ng Diyos. At si Juan Bautista rin ang magiging kaganapan nito. Siya ang magbibigay buhay. At siya rin ang magpapasinayan nito. Inilalahad niya, inihahanda niya ang daraanan ng Panginoon at inihahanda rin niya tayong lahat upang makasalubong tayo ng maluwat sa pagdating ng kanyang anak. Mga ginigiliw ko, mga kapatid, dito na natin tinatapos ang 9 na araw na pagnunobina natin. Ang 9 na araw na kung saan sinimulan natin na may sakripisyo sa ating puso. Ang paggising natin sa mga madaling araw ay hindi nawala ng saysay. Ang pagtatanod din natin sa gabi
At sa madaling araw dito sa ating himpilan, ay hindi na wala ng sesi, kundi nagkaroon ng panibagong kahulugan ng ating sakripisyo. At ang bawat sakripisyo natin, masasabi natin, ito ang pinakahandog natin bilang ating pamamaraan ng ating paghahanda. Sinasalubong tayo ng mahal na Panginoon sa mga biyayang ating tinatamasa. At marahil natamasa sa pamamagitan ng nobinaryong ito. Tandaan mo kapatid, hindi kailangan na matapos mo ang Misa de Gallo. Ang mahalaga dito, inilaan mo ang puso mo, iniligay mo ang buhay mo, at binigyan mo ng kaganapan ang pagdasalubong sa pagdating ng anak ng Diyos. Minsan lang ipinanganak si Kristo. Hindi na muli mauulit ito. Minsan lang siyang ipinanganak, kaya ginugunitan na lamang natin ito. Pero maaring ginugunitan natin, pero sa puso't isipan natin, darating siya. Dumarating na siya. At sabi nga ng ating panalangin, halina Jesus, huwag nang magluwat. Halina Jesus, halina. Ang kanyang pagparito, higit pa sa ating inaasahan ng ating tatamasahin. Sapagat hihintay ka pa lamang, binibiyayaan ka na. Manalig ka, kapatid. Manalig ka, kapanalig. Naghihintay ka pa lamang, hindi pa natatapos, nandun na ang biyaya dahil ikaw pa ang naghihintay sa Kanya. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan at sa bawat pagdalangin ng ating itutugon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at hindi pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay mula sa lupa't buwan ng aming paggawa. Ang tinapay nito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay mula sa lupa't buwan ng paggawa. Alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu.
Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alin namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ating ipahayag na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapatawaran. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig.
Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Sa gabi. Sa panong ito ng paninilang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsalo ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay na walang maliw ng pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po mga kapanalig sa inyong pagsubaybay at pagtatangkilik at pakikibahagi sa ating mga Misa de Gallo at Misa sa Gabi na ating gananap sa ating himpilan dito sa Radyo Veritas. Mulit-muli po kami nagpapasalamat din sa inyo sa inyong pagkipagtuwang at pagtangkilik sa ating himpilan. At harinawa ang pagsalubong natin sa paggunita ng kapanganakan ng ating Panginoon ay mapuspos ng biyaya at kapanatagan ng ating kalooban. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalatang paririto na ang Panginoon. Humain na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa paggamot at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na galing ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay,
ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem di cielo prestitisti eis. Omni diclamentum in sia bentem. Oremus. Deus, cubi nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, ista nos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut ridem celis tui fructum in nobis vegetar sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Purihin Jesus. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis Purihin sa ang Kanya. kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si Jesus ang kanyang kalinis-linisang esposa
esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis na Purihin esposo. ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.